So itutuloy lang natin, nakadalawa tayo last time. At alam natin, sabi ko nga sa inyo, kung ang gobyerno, ganun na lang sila mangulit para maghanda yung mga kababayan, yung mga tao, what more ang Lord? Matagal na siyang nagsasabi regarding sa paghahanda na gustong gawin ng mga anak niya. Okay? Hindi lang ng mga anak niya, kung hindi, yung mga unbeliever din. Kasama niya rin wina-warningan. So kung tayo man, sumusunod tayo sa sinasabi ng gobyerno, every time na may warning, every time na meron sila nakikitang banta ng calamity, what more? Yung Lord na nakakakita ng lahat na mangyayari, bakit hindi natin susundin, di ba? Okay? So hindi lang kasi physical yung paghahanda na gusto ng Lord, kundi especially spiritual kasi yun yung panghabang buhay. Yun yung eternal. Kaya ang gusto niya, yes, mag-ayos tayo ng mga kailangan nating ayusin. We prepare para physically makasurvive tayo. And yet, kung matalino ka, at ang isang Kristiyano dapat matalino, dapat yung alam mo magtatagal, yun ay mas ready ka dapat talaga doon. At yun yung eternal life. So, na nakaraan, sabi ko sa inyo yan, kung ano yan, sabi ko sa inyo, ganyang karami yung earthquake na naranasan na ng earth. Okay? Pero ang sabi ng Lord, pinangako naman niya yun na hindi niya hayaang magunaw lang basta yan ng anuman, kundi inire-reserve niya ang earth para doon sa last judgment. Merong darating kasi pang last judgment. So, sa nakikita natin, sa dami niyang pula na yan, wala ka naman susulingan sa earth na pagpupuntahan kung saan ka pwedeng ligtas na makakaano kapag dumating yung time na yon. Okay, so pinakita ko rin sa inyo kung gaano kalakas yung mga epekto ng mga earthquake. Okay, hindi siya kwento-kwento lang, kundi nararanasan yan. At lahat tayo naka-experience na ng earthquake na umuga. Wala pa naman siguro rito na hindi ko pa naranasan yung umuga. No, siguro sa tanang buhay natin, maraming beses na naranasan natin yan. At ang sabi ng Lord, yung mga earthquake na yan ay dahil sa wrath, sa galit ng Lord. Okay, na nililiglig niya ang tao para ang tao matutong tumigala. At ayun naman ang nangyayari. Natututong tumawag sa Diyos. Lahat ng tao pag nakakaramdam nito mga bagay na yan. Okay? So, may dalawang warning, may dalawa tayong makikita dyan at sinimulan natin ng nakaraan doon sa mga Christians. At may warning din yan patungkol sa mga hindi namang Kristiyano. At so, dito tayo nag-focus noong nakaraan sa mga Kristiyano. So, kung alam natin na Kristiyano talaga tayo at may tamang relasyon tayo sa Lord, eto dapat yung mararamdaman natin every time magkakaroon ng earthquake. Kumbaga, eto yung dapat nararamdaman ng isang Kristiyano. Ang Lord kasi, siya nagsabi rin sa atin, paano mo malalaman kung Kristiyano ka talaga, di ba? Hindi naman sinikreto ng Lord, sige basta hulaan nyo kung Kristiyano kayo, kung pupunta kayo lang. No, may sinasabi sa Bible na ang isang totoong Kristiyano, ang unang-unang magbabago sa kanya, ang isang taong kumikilala sa Diyos, magkakaroon siya ng matinding pagmamahal sa Diyos. At pag mahal mo ang Diyos, siyempre kasunod na doon, susundin mo kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Okay, so, dumarating sa punto na ganun katindi yung pag-ibig mo, minsan sa isang tao na hindi ka na namimili. Basta sinabi niya, pumunta ka ng ganitong araw, gusto kita makita ng ganitong araw, mag-date tayo, di ba? Gagawin mo yun. Hindi na option yun kasi mahal mo eh. Sa Lord, ganun din. Kung ganun na po katindi yung pagmamahal natin sa Lord, hindi na option yung mamimili ka pa. Di ba? Magpe-pray ba ako ngayon? Magbabasa? Mag-church ba ako? Hindi na siya option, kundi matic na siya. Naka-built-in na siya sa atin. Okay, so meron tayong yung earthquake, may mga lesson yan para dun sa ready to face the Lord anytime. Ready to die. At syempre, yung mga hindi handa, yung mga hindi Christian, definitely, they are not ready. Kasi alam natin na pagka namatay ka, na wala ka talagang tamang relasyon sa Lord, forever, yung guguguli mo din sa hell, sa eternal fire. Okay? Ganyang katindi yung earthquake, command siya, nagde-demand, hindi mo siya papansinin. Pagka naramdaman ng tao, lahat papansinin niya ng tao. Kaya nung una, ito yung inano natin, tandaan po natin, sa ating mga anak ng Diyos, kahit nasa-shake na ng gustong mundo, nakikita natin sa balita na yung nagbabaksakan, yung mga bagay-bagay, tandaan natin, God is in control pa rin. Okay, siya pa rin ang may control ng lahat. Alam niya kung gaano kalakas lang ay ibibigay niya. Alam niya kung kailan pahihintuin. Alam niya kung sino kukunin niya ng time na yon. At alam niya kung sino rin yung ipe-preserve niya. So, God is in control. Ang sa atin lang, trust. Lord, kung ano yung kalooban mo, which is the best lahat naman lagi yun para sa mga anak niya, di ba?
So, hindi out of control na Lord, hindi yata napansin. Masyadong nagiba yung parte ng Venezuela, ng Mexico, ng Pilipinas. No, hindi. God is in control. Alam niya kung ano yung nangyayari. Okay, kasi all-knowing ang Lord. Okay, sabi sa Exodus, siya nga ang namamahala sa lupa. Okay, at kung bakit nagkakaroon ng earthquake ay dahil na rin sa kanyang wrath. Sabi ko nga sa atin, di ba, para maang anak natin na minsan nakakalimot, may ginagawa tayong something na i-shake siya. Masaktan siya. Di ba? Para maalala niyo, mali yung nagawa ko. It's the same sa Lord kasi Father siya at anak niya tayo. Kaya tayo kahit Kristiyano, basta nakaramdam ng pag-uga, siguro, pray talaga, matinding prayer. Di ba? Hindi lang yung para iligtas mo yung life mo kaagad. Yes, physically, lalabas tayo ng bahay kung kinakailangan para iligtas yung sarili natin. Pero most especially, nagpe-pray tayo, God. Kasi alam natin, Lord, ikaw may control nitong bagay na to. Tinitiwala ko po sa iyo. Okay, so God is sovereign. Yung isang kamay niya, nasa mga anak niya, nakaalalay, nakaprotekta, pero tanda natin, yung isang kamay ng Lord sa mga hindi sumusunod sa Kanya, sa mga nagdidesisyon pa rin sa sarili nilang life, ay ando naman yung anger ng Lord. Yung power of is anger. Okay? So, tanda natin, God is good. Ano man na nangyayari sa mundo, hindi nagbabago yun. At lahat ng bagay mangyayari para sa ikabubuti daw ng nagmamahal sa Kanya. So, kung nagmamahal tayo sa Lord, kahit calamity pa yan, meron niya mabuting idudulot sa atin. Okay? Yan. So, pangalawa nating natalakay noon, lahat. Okay, what is eternal can never be destroyed. Ang hindi lang po masisira, yung bagay na eternal. Yung bagay na inihahanda ng Lord para sa atin. Yan lang hindi madidestroy. Anything. Walang pinakamatibay na gusali ang hindi babaksak. Okay, kayang-kayang pabaksakin. Walang anyone na taong napaka-lakas ng katawan na pwedeng sa isang iglap kunin din ng Lord dahil dyan sa mga sakunang yan. So, lahat po ng possession na meron tayo dito sa lupa ay madedestroy. Diba? So, sabi nga po dyan, so since ang hindi lang nadedestroy, ang maglalas lang, yung mga bagay sa langit, bilang isang matalinong investor, di ba? Open-minded po ba kayo? Mag-i-invest ka doon sa bagay na alam mo hindi ka malulugi. Okay? Sa atin po, tayo mga magulang, nagsisikap tayo na para man lang bago tayo kunin ng Lord, di ba? May maiwan tayo kahit papaano sa mga anak. Di ba? Nagsusumikap tayo na nagtatrabaho tayo para meron tayong maibigay, maiwanan kahit sa kanila. Pero tandaan natin, yung iiwan natin sa mga anak, sandali lang yun. Later on, pag naiwan mo na yon, mauubos din yun. Pero one thing po, tandaan natin, may tatlong bagay na ibinigay po sa atin ng Lord. Kaya eto, pwede natin itong i-invest ng tama. Doon sa hindi tayo malulugi. Una, yung time. Pwede natin i-invest ang buong oras natin para asikasuhin ng mga bagay-bagay sa mundo. Asikasuhin ng pamilya, ang trabaho, ang eskwela. Pero tandaan nyo, hanggang dito lang po yung time. So, kung yung time natin, dito lang ini-invest, dito lang natin makukuha yung kapalit. Pero yung time natin na binigay ng Lord, kung nagbibigay tayo ng time pabalik sa Lord, sa gawain, sa pagpe-pray, at sa pagkalinga sa ibang mga tao, di ba? Sa pag-share, you are investing dun sa eternal. Ano pa? Yung talent na binigay sa'yo ng Lord, yung lakas na binigay sa'yo ng Lord. Sa tagal po ng experience din namin ni Pastor, alam namin ang gift sa amin ng Lord is to teach, to share. So, hindi ko lang ginagamit yung bibig ko na mag-sermon doon sa mga anak ko. Di ba? Kasi saglit lang yun eh. Mas magandang lumabas sa ating bibig yung mga bagay na maglalas. I-share natin yung mga salita ng Lord. Kasi eternal yung pinag-uusapan. Even yung anuman tinatangkilik natin. Okay? Nagsusubi tayo, nag-i-inpok tayo para later on nga may maibigay sa mga anak. Pero tandaan natin, pwede rin natin gamitin yung anuman na tinatangkilik natin para makapaglapit tayo ng kaluluwa sa Lord. Magandang investment yun. Okay? May kwento nga po sa Biblia, yung isang katiwala, sabi, dumating ang time, nabisto siya ng kanyang master na nilulusta yung kanyang yung kanyang mga pinagkatiwala sa kanya. At nabalitaan niya din, paaalisin na siya doon sa pwesto, paparusahan siya, pahukulong. Ang ginawa ng katiwala, pinuntahan niya isa-isa yung may utang doon sa kanyang amo.
ang ginawa niya, o di ba, halimbawa lang, di ba 1,000 ang utang mo sa amo ko? 500 na lang. Yung isa, 2,000 ka, 500 ka na lang. Binawasan niya ng binawasan. Ano sa tingin niyo yung ginagawa niya? Kasi nasabihan siya nung amo niya, nung nalaman nung amo niya, yung ginagawa niya, matalino ka, wais ka. Parang ang tuso di ba? Tuso ka. Why? Bakit niya ginawa kaya yun? Ano yung inaano? Kasi papalayasin siya nung amo niya Alam niya na, eto na yung gagawin ng amo niya. Yun ang ginawa niya ngayon. Bakit kaya ginawa niya yun? kinuha yung, kinuha yung discount. Kinuha yung discount. Para later on, di ba? Pag pinalaya siya, may babalikan siya. May utang na loob ka sa akin. May ginawa ako sa yung maganda. Kailangan niyang, meron siyang masisingil, kumbaga. Oo nga, pag nawalan siya ng tahanan, may someone na pwede kumupog kasi ginawa niya ng mabuti. Sabi nga doon sa kwento, sa Biblia, kung etong taong to natuso, marunong gumawa ng mabuti at mag-invest sa tama, what more tayong mga Kristiyano. So even po yung ating mga finances, kaya po hindi siya ganun kabigat na pwede ko naman sanang ibili ng something sa pangangailangan namin yan. But no. Kumbaga, very willing tayo na ibigay mismo kahit yung mga finances natin para may mga taong mas makakilala pa sa Lord. May mga taong one day, natulungan mo, magpapasalamat sa Diyos at kikilala ang Diyos yung tumulong sa Kanya. Diba? So anything po, kung matalino po tayong investor, mag-invest po tayo dun sa hindi nalulugi. So, 3 po yun yung talent natin, ano man yung kakayanan natin. Ano pa? Yung time, nai-invest po yan sa Lord. At even yung treasure natin. Kaya hindi naman laging laging financial lang yan Di ba? Marami tayong pwedeng treasure, tinatangkilik na na pwedeng ibigay sa Lord para pag in-invest mo sa Lord yun, makukuha mo later on yung inheritance. Okay, so, destroyed and shattered po ang lahat pagka ang Diyos inuga niya lang sa libutan. Walang okay, kahit sa Amerika pa yan, kahit matitibay na gawa sa ali pa yan, kaya siyang sirain sa isang iglap, yung pinaghirapan natin. Okay, mayaman eto po yung mga bagay na dito tayo mag-impok sa heaven. Kasi sinabi na ng Lord alam niyo bang eto yung dadatnan nyo once na kinuha ko kayo? Yung mga bagay na yan. Sabi nga natin, yung mga road natin dito, di ba, saglit lang, kasi semento lang, sira na naman. Di ba? Sa Pinas nga daw, mabilis ang aksyon. Buo pa daw ang kalsada, sinisira na. Di ba? Kasi sa Japan, pagka po nagkaroon ng earthquakes, panoorin nyo po, sa loob ng 1 linggo, ayos na kaagad. Sa atin, mas mabilis daw ang mga Pinoy. Gawa pa nga yun sa amin, sinisiran inaayos na kaagad. Kasi alam naman natin, kukurakuti naman yung pera dun. So, ibang naman yun, ibang wais. Pero sabi ng Lord, maging matalino kayo. Kaya mag-invest kayo sa mga bagay na hindi masisira. Hindi lang parang kapra-kapraso yan. Sabi ng Lord, lalakaran yung mismo yan. Ang street sa heaven, pangako yan ng Lord sa atin. Siguro ang alikabok doon, di ba? O di ba? Saya ang alikabok. Kung may alikabok man. At syempre, manggagaling dyan. Di ba? Siguro parang mangintab-ngintab ka. Kasi sabi ng Lord, nagniningning din daw tayo. At lahat ng lugar na meron dyan, wala kang makikita daw sa earth. Never mo pang nakita. So ako excited dyan. I hope excited din tayong lahat dyan. Okay? Yung bahay natin, kahit anong tiba yan, bukas mo parang bulak-bulak na siya kaagad no? Inaanay. Kung sinabi ba rin ng Lord yun? Yes, sinabi ng Lord. Bakit ka mag-i-invest sa isang bagay na later on sisirain lang daw ng So, be wise. Maging wise tayong investor. Ang invest natin dun sa kalangitan. So, yung mga eternal, hindi siya magagalaw, hindi siya madedestroy. Okay? Nasa Biblia rin yan, sinabi, anong mapapala ng tao, makuha mo man lang lahat ng kayamanan sa mundo, pero yung kaluluwa mo, hindi sa langit pupunta. Okay? Walang saysay yun. Panghabang buhay kasi doon na mahihirapan ng tao. Okay, Christians live all their life to gain what they can never lose. Ang isang totoong Kristiyano, nagpapakapagod doon sa mga bagay na alam niyang hindi masisira. At yan yung mga bagay kung anything na ginawa pa natin sa Lord. Yung po lang kamustahin natin yung kapatid. Di ba? Uso naman ng chat, di mo na kailangan dalawin. Kasi dati, dadalaw ka pa sa bahay para makamusta mo kahit malayo. Ngayon, nasa abroad po, nakakamusta mo na Di ba? Gamitin niyo po.
Alam ko kahit yung mga mami dito, mga lola, nakikita ko, sanay pa sa pag-ano, gamitin natin yun. Na mag-invest tayo na ipaalala natin na merong Diyos na babalik. Na kamusta yung spiritual na buhay ng ating mga mahal sa buhay. Gamitin natin, that is investing. Yung ibukas mo po ang bibig mo para magsabi ng patungkol sa Diyos, investment po yun. So, ipinag-pray mo yung taong may sakit, may nag-chat sa'yo, meron akong pag-pray mo. Pero sabi nga rin ng Lord, kung may kakayanan daw tayo, na merong tayong kapatid na nagugutom, di ba? Nakita mo, nagugutom, pumunta sa bahay nyo. Di ba? Sige, lika, pagpe-pray kita. At sana pagpalain ka ng Lord, busugin ka ng Lord. Actually, pwedeng hindi mo na gawin nyo. Kung may tinapay ka doon sa lamesa mo, diretso mo nang ibigay. Di ba? Yung kanyang pangangailangan, that is investing sa Lord. Sabi kasi ng Lord, kung mahal mo yung mga, alam niyo po bang ang bili ng Lord, gano'n niya kamahal ang balo, ang mga orphans, ang wala ng magulang, gano'n niya ibinilin. Kinakailingain yung mga balo, ay hindi ko alam talagang ang Lord na nagano sa atin, di ba? Kasi napansin niyo namin ni Pastor yan, Daddy, marami tayong mga kinikater talagang mga single na, di ba? Kung magkasabi ng Lord, kailangain natin sila, even yung mga orphans, binili ng Lord yan. Okay, so minsan, kahit i-skip mo yung prayer, kung meron ka na, ikaw na yung maging tugon doon sa prayer niya, that is investing sa mga bagay na hindi masisira o maluluma. Okay? So, may inheritance tayo sa langit na hindi masisira. Yan lang yung mga ilang picture na, yan lang yung pwede natin pag-describean. Di ba? Kristal na tubig, napakalinaw na tubig, na ilog, na nandun sa pupuntahan mo. Okay? Mga kwarto, na ang sabi daw, iba't ibang klaseng bato. Anong bato ba yung natin? Parang wala akong masyadong alam na Nakakakita lang sa batong, tawag dito, yung diamond, hanggang tingin lang kasi mahal, hindi ko na makikita. Pero alam niyo po bang yung gyari ng mga poste, ng mga foundation, dun sa titira natin, sabi ng Lord, 12 klaseng bato meron siya. Precious stones. Kaysa para siyang transparent na kitang-kita mo siya. So, ganun siya kalinaw. So, hindi lang siya basta palamuti, kundi doon ka mismo titira sa lugar na yun na pinangako sa atin ng Lord. Okay? So, iyan lang yung pwede nating ma-imagine so far na i-describe ng Biblia kung gaano siya kaganda. Dito, meron tayong ilog, kaso black. Diba? Kung hindi black, minsan nagiging brown, magiging green. Depende sa sa pollution na meron siya. Nag-iiba-iba naman ang kulay, yes. Pero alam niyo po ba, iba't ibang kulay, yung matatanaw mo dyan sa yan, para siyang yung rainbow na napakagaganda ng mga kulay. Nandyan siya. So, hindi natin, sukat maisip, pero napakaganda po ng inilaan ng Lord. Hindi po kasi na-shake ang heaven. Okay? So, tandaan natin, ang isang Kristiyanong matalino, nag-i-impok doon sa bagay na hindi nasisira. Hindi siya nasi-shake. Okay? At one day, tatanggapin natin yan. At may puno din doon na binanggit ang Lord. Sabi ko nga sa inyo, iba't ibang klaseng bunga. At ang makakasama mo na doon, syempre, mababait na tao. Di ba? Minsan nga, gusto mong lumipat, pwede bang lumipat? Kasi yung katabing bahay ko, di ba? Pagkagising ko pa lang, na-high blood ako. Di ba? Minsan may mga ganun. Pero imagine niyo yung hindi ka na natutulog sa heaven kasi alam niyo po, wala na pong tulog sa heaven. Okay? Ang tao kaya po natutulog kasi nakakaramdam ng pagod. Kaya po tayo naantok, kaya po tayo naghihikam kasi senyalis po yan ng katawan natin na you need to rest kasi kailangan mong mag-gain uli ng panibagong energy. Ma-replenish. Saan kayo nakakita ng lugar na walang antok, walang tulog? Ibig sabihin, lagi kang energetic. So, walang time na hindi mo makikita, hindi mo mamamasdan lahat ng bagay na inensay ng Lord. Saka yung feeling na lagi kang masaya. Yun ang sabi ng Lord. Sa heaven, walang ibang feeling daw kundi laging masayang ang pakiramdam mo. Happy. Kay happiness. Gusto ko maramdaman yun. Di ba? Kasi dito lang sa maghapon, hindi naman buong 24 hours nakaramdam. May nakaramdam na po ba ng gano'n? 24 hours. Maghapon, masaya siya. Tulog siguro. Di ba? Masaya ang nanay kasi maghapon tulog ang mga bata. Di ba? Pag nagising na, tapos ang kasayahan. Ito na naman, makukulit na naman, ligpit na naman si nanay. Di ba? Pero imagine nyo sa langit yung kung tayo minsan mga mami,
yung oras ng pahinga natin, tapos ang linis ng bahay, ang saya-saya ng pakiramdam, di ba? Times, million times nakasayahan yung nararamdaman daw ng taong pupunta sa langit. Okay? So, pangatlo po, disaster produces dependence on God. Sa mga Kristiyano po, pag nakakaramdam tayo ng mga challenges in life and calamity, magpo-produce ng lalo kang dumepende sa Lord. Di ba? Pagka po kasi minsan laging kumpleto ang kailangan natin. Di ba? Maganda ang trabaho, wala tayong mga pagkakasakit. Madalas hindi mo naiisip mag-pray. Kailan mas madalas nagpe-pray ang mga anak ng Diyos? Di ba? Pag may challenges, pag may problem. So, way ng Lord yun para tayo wag makalimot, para continuous tayo nakadepende sa Lord. Kasi pag nasa atin na lahat, baka dumating yung time na hindi mo na kailanganin na manalangin sa Lord kasi nasa akin na lahat eh. Sabi ni David, I think si King David ang nagsabi, sabi niya, ang prayer niya, Lord, wag mo akong pahirapin ng gusto. Ano nga yun, Dad? Ang sabi doon, hindi si David yun, sa Sino? mga sumusulat ng songs. Sabi doon, Lord, huwag mo akong masyadong kayamanin dahil baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong masyadong pahirapin, baka matuto akong magnakaw o Gumawa na masama. Yung tama lang. Yung tama lang. Tamang klase ng Yan. palagayin. Di ba? Kasi totoo yun. Pag nasa inyo na lahat, nasa atin na lahat, madali makakalimot ang tao. Di ba nga? Kaya nga may kasabihan tayo. Bakit kaya nandyan ngayon yan? May kailangan siguro yan. Di ba? Ayaw ng Diyos na ganun tayo. Na pag may kailangan lang, saka tayo lumalapit. Tayo nga ayaw natin ng ganun sa tao. Tama ba? Na pagka magpapakita sa'yo, pagka mayroong kailangan, ayaw din ng Diyos yun. Gusto ng Lord, lagi ka nakikipag-usap sa Kanya. May kailangan ka o wala, actually dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Lord. So yung mga bagay pong yan, magtuturo sa atin yan para lalong lumapit sa Lord. We like to think we can control. Hindi po natin kayang kontrolin ang paligid natin. Ang katawan nga natin, hindi mo kayang kontrolin. Pag sumakit ang ulo mo, wala ka namang kayang gawin para patigilin yung sakit ng ulo. Hindi mo siya kayang kontrolin. Even nga yung pagtulog eh. Gusto ko matulog ngayon, pagod ako, kaso hindi mo minsan makontrol ang tulog mo dahil hindi ka makatulog. Di ba? At sabi nga ng iba, mas okay na yung walang tulog kaysa walang gising. Kasi po sa Riyadh, marami po doon, komot ang trabaho po talaga nila, pahirapan po pati sa oras. Pag araw ng Biyernes, wala pa po sila mga tulog pagka nag-church po sila doon. Marami kasi doon madaling araw. Madaling araw, diretso po yun sa gawain. Pero doon yung makikita yung strength na patuloy na binibigay sa kanila ng Lord. Kaya nga sabi nila, mas okay Ate Joy kasi sabi, wala ka pang tulog. Ate Joy, mas okay walang tulog kasi walang gising. Nakakabiruan kami no. Ibig sabihin natin, kahit dumaranas tayo ng ganun, kaya pa rin nating tingnan na maganda yung di ba? Yung outlook, maging maganda pa rin yung outlook natin. Okay, so weekend, hindi natin kayang kontrolin ano man nasa paligid natin, ang buhay natin, ang lakas natin, hindi. Okay? Tanging yung pagdepende lang sa Lord ang pwede nating gawin. Death, andyan siya eh, kahit nasaan. Okay? Hindi rin natin alam kung ano yung darating. Kung kailan yung bagyo, yan, sabi ko nga sa inyo, nape-predict siya. Meron tayo ngayon parating na bagyo, kung nabasa niyo yun, at napakalaki niya. Ang laki niya, natatakpan ng Pilipinas talaga. Pag siya ay dumiretso na hahagipin talaga, sa gitna siya tatama, buong Pilipinas kaya niyang takpan eh. So sa ngayon po, ang latest, nasa Saipan yata yun, saka nasa Guam, na namamanikan yung presidente ng Guam, patungkol doon sa medyo matindi talaga yung So pinagpe-pray natin, yes, kasama tayo nagpe-pray na Lord, huwag may pahintulot na direct hit, na lumampas, na hindi siya maka-apekto ng gusto, pero ganun pa man, ano man yung kalooban ng Lord, ang gusto ng Lord, ready ka. Yun lang naman yun eh, handa tayo, kasi alam natin may plano ang Lord. So yung hurricane po, meron pong warning. Di ba? Nababantan. Nakukwenta nga nila ngayon eh, signal number 5. Okay? Sabi nga natin, dati 3 lang eh. Wala naman 4. Wala naman 5. Ngayon, may 5 na. Di ba? Grabe, ang tindi. Eto kahit pa paano mapapaganda mo. Di ba? Makakabili ka ng mga makakain mo ng ilang araw, mga pang nag-brownout, di ba? Nakakapag kasi nga may warning eh. Ang earthquake po, wala. Actually, may bago pong natuklasan sa Pilipinas. Nabasa niyo po ba yun? May 4 na bagong natuklasan sa Pilipinas.
Okay? Nakala ko nga kung ano yung natuklasan eh. Nung basahin ko yung balita, meron pa palang 4 na fault line na bagong natuklasan doon, di ba may West Valley, saka yung East, may 4 pa pala doon sa Philippine Trench. Okay, so nandun talaga tayo sa pwesto na na pag umuga, wala siyang warning. Okay, wala siyang babala. Kaya ang gusto lang ng Lord, mag-ready tayo anytime. We find out whether our theology works pag malalaman natin kung talaga tayo ay may tunay na relasyon sa Lord pag dumarating yung mga bagay na yan na hindi ka talaga naguguluhan ng gusto. Okay, sabi nga, imbis na mag-worry po tayo sa mga balita, gamitin natin yung pagkakataon na yun na maging prayer warrior. Mas nakakapagbigay po ng kapayapaan sa atin yun. Na mananalangin tayo, Lord, hindi namin alam kung ano mangyayari sa mga nangyayaring kaguluhan, balita, kabi-kabi labat. Ikaw alam mo. Kaya doon po ako magtitiwala sa iyo, doon sa alam mo, na hindi ka magpapabaya, lalo na sa mga anak mo. Okay? Kasi kahit ano pong buo ng bahay, hindi na rin siya matitiran, di ba? Meron po ako isang bahay na nakita na super ganda po. Kaso yung isang poste po niya na bumigay, hindi na rin siya. Kahit buo pa po yun, hindi mo natitiran yung bahay niyo. Sa Venezuela po, magagandang condominium, ang gaganda po ng loob. Kaso po ang lalaki ng bitak, hindi na rin matitiran. Buong building, hindi na siya pwede biglang tiran. Ibig sabihin, sa isang iglap, pwedeng mangyari itong mga bagay na to kahit kanino. Hindi lang po nangyayari ang mga calamity sa mga unbelievers, sa masasamang tao. Mabuti at masamang tao ay pwede yang danasin. Ang kaibahan lang, ang isang totoong Kristiyano, ready kasi. Kung ano man yung ibigay ng Lord, kung kunin man tayo ng Lord sa pagkakataon na yon, ready tayo. Wala tayong kalugihan. Okay? We find out whether that God we affirm when everything is still. Ay, hindi natin malalaman kasi kung gaano kalakas yung pananampalataya natin pag okay po ang lahat. Makikita mo kung gaano ka nagtitiwala sa Diyos pag umuuga ang paligid mo. Ay, yung kapayapaan na meron ka, mararamdaman mo yun. Disaster produces dependence. So, eto po yung kumbaga positibo na nangyayari na pag may kalamidad, lalo tayong lumalapit sa Lord. Di ba? Lalo tayong nagiging mas prayerful at mapagbasa. Okay. So sabi po, and the Lord will continue to deliver me until the day He brings me to eternal kingdom. Ito po yung faith na meron si Timothy. Madalas siyang abandonahin. Pag nakukulong po siya, inaabandon na siya, nawawala yung mga iba niyang mga kasamahan. Pero sabi ng Lord, ganun man yung ginagawa niyo sa akin. Pero sabi niya, ang Lord ang magpapatuloy na magliligtas sa atin. Minsan kasi kahit ano pong asa natin sa gobyerno, hindi naman tayo nakakakuha talaga definitely nung di ba? Saan tayo aasa? Sa Lord. Di ba? Kahit anong bagay po na pinaglalagakan natin ng pag-asa, wala tayong pwedeng sabihin na ito matatag. Bangkong matatag. Walang ganun no? Wala na yatang ganun bangkong matatag. Ang matatag lang ang Diyos. Okay, yung heaven, yung kanyang kayamanan na meron sa heaven. Saka, ito po may example. Dito po raw sa sa libro na ito, sinulat, sa Italy daw po, 30 years na nasakop sila, a very powerful family, the people hard warfare, talagang sinakop sila, pinahirapan sila, maraming pinatay doon sa lugar nila sa Italy. Pero dyan sa kahirapan na yan, dyan may lumabas na mga sikat na tao. Okay, kilala nyo naman siguro yan, si Michelangelo, dyan galing, si Leonardo, ay Renaissance, dyan galing. Pero ang kabaliktaran naman daw dito sa Switzerland, 500 years, di ba alam natin ang Switzerland, marami nag-i-impok dyan kasi pag dyan ka ng pera, hindi kasi pwedeng kuhain, habulin ng gobyerno pag nandyan yung pera mo. Kaya nga sabi nila, yung mga kayamanan ng ibang presidente, yung mga kurakot na hinilagak dyan, hindi magalaw ng gobyerno, di ba? So, ibig sabihin, 500 years daw na may kapayapaan sa Switzerland, eto ang na-produce nila. Yung, sa kanila pa galing yun, yung relong may kukuk. So, ano pinapakita niyan? Sa isang taong nakaranas ng maraming pagsubok, mas kitang-kita mo. Di ba? Kung gaano siya katatag sa Lord. Okay? Mas magandang nasusubok tayo kung gaano tayo katibay. Kung gaano yung ating faith. At pang-apat po, adversity enriches fellowship. Pagka may calamity, nagiging pantay-pantay ang tao. Di ba?
Subukan yung umuga ang isang malaking hotel daw. Makikita mo sa lahat nakapantulog, mayaman, mahirap. Di ba? Iba nga nakarobe. Nakita niyo po ba yung sa balita? Wala silang nadala kahit ano, kundi kung ano lang yung suot nila by that time at nakapantulog nga sila halos lahat nung nangyari yung ano. Kaya mong kausapin, nag-uusap ang mga tao pagka ano, yung dati mong kapitbahay na hindi kinakausap. Nung umuga, nagsama-sama kayo sa labas. Naku, ano nangyayari, di ba? Nakakapag-ano kayo. Nai-enrich yung fellowship. So, pag may mga ganun pong pagkakataon, gamitin natin yun. Kasi once na ang tao nagigipit, nangangailangan ng ano, may takot, eto tayo ngayon to give them comfort, to pray for them. I-enrich natin yung fellowship na meron tayo. Kumbaga, ang gusto na lang kasi ng mga tao ngayon, wala nang mayaman, mahirap, mag-survive na lang. Di ba? Pare-pareho na lang tayo mag-survive dito sa earthquake na to or what. Kay 6.9 Philippines earthquake, ganyan ang nangyari. Lahat ng tao, labas ng bahay. Sabi nga, nakatira sa magaganda, nakatira sa mahihirap, parang nagiging pantay-pantay ang tao. Okay, walang mayaman ka, dapat dito ka sa pwestong ano, walang bitak. Hindi ganon. Basta kung nasaan kayo, doon lang kayo. Kaya at alam din natin na nagbibigay din niya ng ano, pagtulong. Nung nakaraang may lumindol sa atin ng sunod, di ba? May nanganak sa street. Nagiging ano ang tao, mas mapagtulong sa kapwa niya. Okay? So, that's when you stop looking on your own things. Kumbaga, hindi mo na iniisip minsan yung sarili mo, ang sa ano na makatulong. Etong picture na to, hindi ko lang kung natatandaan nyo. Kala ko noon yung basura. Nung lumilindol sa Cebu, wala silang masulingan, nag-plastic po sila. Mga tao po ay nakabalot ng plastic para wag po silang mabasa. Okay? So, ganyan po, lumalabas yung mga nagtutulungan pag may calamity, di ba? Lumalabas yung mga, sige, itulong natin to, mag-ipon tayo ng dapat para ano. So, na-enrich po yung fellowship pagka may mga tao. Gamitin natin yung pagkakataon na yon pagka mayroong mga calamity, makatulong tayo, hindi lang po physical sa pagkain, kundi lalo yung spiritual. Paalala natin na may Diyos na one day babalik. At ready ka ba kung sakaling bumalik ang Lord? At yung pang-5 po, suffering, calamity in this life make us long for the perfect world. Sino ba ang ayaw? Pagka nakita mo naggumugunaw na ang mundo, di ba? Ang gusto mo na lang, makarating ka dun sa lugar na safe. Di ba? At may safe pa bang lugar dito? Noong nakaraan po sa Cebu, ganyan po karami yung lindol sa Cebu. Almost 9,000. Okay? Patuloy po yan. Ganyan karami ang aftershock sa Cebu, ang paggalaw. 9,000. Sabi natin, saan ba tayo susuling pagka nangyayari na yan? Gusto kasi natin pumunta kung saan tayo safe. Di ba kaya nga tayo bumibili ng bahay o nagtatayo ng bahay doon sa alam natin hindi naman tayo madidisgrasya, di ba? Sabi dyan, meron ba tayong pupuntahan? Tingnan natin yung mapa natin. May pupuntahan ba tayong ligtas na lugar? Okay? Yan po yung laging pinag-uusapan na pwedeng mangyari ang Big One. Nasa Metro Manila po yan. Yung pulang linya po yan. Tagos yan. Bagong Ilog, Pasig, Marikina, Taytay, Metro Manila. Yan po yung pag gumalaw, yan yung tinatawag nilang Big One. Na kung saan, kaya niya mag-produce ng 7.5 pataas na earthquake. At sinabi ko sa inyo, ilang bomba ang lakas nun, yung ganong earthquake na yun. Katumbas nun. So, okay, ayoko na sa Maynila. Di ba marami po nagbebenta minsan sa Antipolo, nung nagkataon na may mga fault line pala doon, nagbebenta ng property. Sige, lipat tayo. Baka sa probinsya, okay. Tingnan natin yung probinsya. Lahat po ng pulang nakikita nyo yan, bitak po yan ng Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. So, kahit pala sa probinsya. At ngayon nasa baba, patuloy po ang paglindol sa Mindanao ngayon. Marami pong humihingi ng tulong sa Mindanao. Baka sa Luzon, hindi rin po oh. Kasi ang dami pong pula rin sa Luzon, ang dami pong pula sa puro mga bitak po yan. Sige, lipat tayo ng Canada kaya. Tingnan natin yung ibang bansa. Pwede ba tayo magtago sa ibang bansa para makaligtas? Okay? Eto po, lakihan natin ang ano natin. Labas tayo. Ito ang Pilipinas. Ito yung mga kalapit po nating bansa. Okay? Yan pong pula na yan po yung pinakamalaking bitak. Andiyan po lahat ng volcano. Ang tawag po dyan, Ring of Fire. Okay? Pacific Ring of Fire. At sa nakakatuwa, nasa gitna talaga tayo. Okay? Ando po ang Pilipinas, nando po. Kung lilipat ka doon, wala rin.
Kung lilipat ako sa taas, wala rin. Even America, sa America po, sa California, nandun po yung St. Andreas fault, pinakamalaking fault sa California, na kung saan noong nakarang taon yun yung sumira ng lahat ng karsada nila, malalaking tulay nila. May lilipatan ba tayo? Ayaw ko na sa Pilipinas. Okay? Kaso ano din pala, itsura. So, saan tayo lilipat? Okay, baka doon sa kabilang banda ron, Ate Joy, lampas tayo dyan sa Ring of Fire. Ito po ang itsura ng buong mundo. Lahat po yan pulang yan, fault line. May lilipatan po ba tayo na hindi mauuga? Ang sabi ng Lord, sa last days, uugain niya ang mundo. I-shake niya to the point, walang matitira daw na bato, nakapatong sa kapwa bato. Gano'ng katinding lindol yun? Na walang bato nakapatong. Yung hollow blocks na yan, wala. Ibig sabihin, totally, mapapatag siya. Yun ang sabi ng Lord. Yun ang huling earthquake na ipaparanas ng Lord. Kaya yung big one, nakakatakot, yes. Pero ang sabi ng Lord, bago pa dumating yung matitinding kahirapan, kukunin ko yung mga anak niya. Ayun yung greatest hope natin. Kaya ang gusto lang ng Lord, kung talaga tayo maglilingkod sa Lord, maglingkod na lang tayo sa Lord, diretso. Huwag na tayong gumitna. Tinuro ko po sa inyo na nakaraan, ayaw ng Lord nang nasa gitna. Kaya yung magpapasyang okay ngayon, bukas hindi okay, no. Kung okay ka sa Lord, dire-diretsuhin mo yan. Kasi anytime na pwede yan gumalaw. So wala tayong pupuntahan, ano? Amerika, Canada, kahit saang kontinente po, meron pong fault time. Yan po yung mga recent earthquake. Yun lang kasi yung nakikita eh. Mm-mm. Yung ilalim ng lupa, hindi ko nakikita yun. Surface lang kasi nakikita Yan. mo yun. Diba? Yung sa unahan lang siya. Ano yung nasa ilalim? Yan. So, wala kang tataguan. Kasi sabi ng Lord, ganyan niya wawarakin ng earth one day. Pero ang pangako niya, wala na kayo sa earth. Pag dumating yung time na yun, kukunin niya yung kanyang mga anak at ang dadanas niya, yung mga hindi talaga sumusunod sa kanya. Sabi dito, yung unshakable kingdom, yun ang lugar natin, which is in heaven. Dito, para lang daw tayong stranger. Yes, nabubuhay tayo rito habang nagwe-wait sa Lord, pero tandaan natin, we should prepare. Kasi ang citizenship natin, hindi lang tayo Canadian. Diba? Parang ang sarap ng pakinggan nun, American citizen ako. Naranasan niyo ba yung mga panahon na yun? Pagka nasabihan kang American citizen, parang ang galing-galing. Di ba? Pero ito po, ang citizenship na meron tayo, hindi lang pang Pilipinas, pang buong mundo, kundi pang kalangitan. Okay? So tayo ay mga pang langit. Okay? At ang panghuli po, tuloy na natin to, yung calamity strengthens us so we can help others. Nagiging malakas tayo, sabi nga, nakakabuhat ng rep pagka may, di ba? Nakita niyo yung ganon, paano ko nailabas tong rep? Di ba? May mga calamity nagbibigay sa atin ng extra strength. Pangalawa, minsan wala ka na rin naman eh. Pero hindi, ibigay natin doon sa mga nangangailangan kasi makikita natin yung taong mas walang-wala pagka dumadating yung mga calamity na atin siyang tutulungan. Okay? Eto siguro napanood niyan. Pulubi po yan, na kung ano yung ipon niya, nalimos niya, isinare niya po yan nung time sa Cebu na ibinigay niya po lahat. So, nagpo-produce po ng pagtutulungan sa atin pagka tayo ay maano sa calamity. Okay, yan, maraming mga bagay na tayo nakikita, hindi nalingid sa atin yung mga balitang yan na makikita natin na kaya natin mag-comfort ng iba. Yan, nakikiramay tayo. At ang worst calamity, Lord, ganun ba? Nakakatakot, nakakalungkot. Tandaan natin, ang worst calamity po ay magbibigay ng greatest glory sa Lord. Ang pinaka-worst na calamity na nangyari sa buong mundo nung ipako ng ating Panginoong Sus, pinaka-worst yan. Naparusahan, patayin yung Diyos na walang kasalanan para sa atin. Pero ano nagbigay dyan? Anong nakuha natin dyan? Kaligtasan. Yung langit, na dapat hindi tayo papuntang langit eh. Pero dahil dyan sa worst calamity na yan, na hinandog ng Lord, ay tayo ay pupuntang langit. Yung crucifixion ni Christ. Okay? So tayo mga Kristiyano, take a new step in the direction of where they ought to be investing their life. Mag-invest tayo ng tama. Kasi anything po pwedeng mawala sa atin. Pero hindi lang mawawala. Kaya unang-una, yung mga kaluluwang dinala natin sa Panginoon. Wala raw tayong madadalang kayamanan sa Lord. Pero ang kaya lang daw nating daling kayamanan, treasure in heaven, yung mga anak natin. Di ba kayamanan natin yung mga anak natin? Yan lang yung tangi natin pwedeng madala sa langit. Any material, wala po tayong pwedeng madala. Okay, so anong dapat nating mga attitude daw? Mag-rejoice tayo. Uuga-uga na nga, may nakakatakot ba tayo mag-rejoice?
Okay? Dahil kasama po natin ng Lord, kahit anong uga na magkaroon sa atin, dito natin mapapatunayan na yung pangako ng Lord ay maglalas. Kailangan tayong maglad kasi God is a refuge, siya ang ating tanggulan. Di ba? Siya yung kalakasan natin, lagi siyang help sa anumang trouble po ng ating buhay. Yan yung kanyang mga pangako. Hindi po tayo ma-shake. Why? We rejoice in this. God is at work for our good and His glory. Masira man po ang lahat, back to back. Kaysa isang iglap, yan yung mga nangyayari ngayon. Latest pala po yan. Yan yung Venezuela. Kaya halos karamihan mga bahay. Dalawa po kasing earthquake, yan hindi po siya aftershock. Dalawa magkaibang earthquake na tumama po sa Venezuela. Okay, kaya ang dami po, actually, ang dami siyang namatay sa isang iglap. Okay, ganyan po yung mga casualty na ibinabalita noong nakaraan po. At may bago po nga natuklasan, nasa Pilipinas po, may isang malalim pong Philippine trench sa Philippines po. Kaya yan, andito sa gilid. Na, kada po gumagalaw yan po yung nagkokos ng mga lindol sa ating mga paligid. Okay? So, yan po ang map ng Philippines. Yung big one. Kasi, pagka po siya kumilos, ganyan po siya, mula nung 1950, ganyan po karami malalaking earthquake sa Pilipinas. Wala tayong tataguan talaga, no? Okay, pati ang bulkan, kasabay po kasi niyan ay gumagalaw din ang bulkan. So, sa earthquake, latest po yan, sabay-sabay po nung nakaraan yan. Okay, yung Ring of Fire na pinakita ko po sa inyo, andyan ang Japan, Papua New Guinea, Venezuela, California, sabay-sabay po siyang gumalaw, nag-earthquake nung nakaraan. Okay, at eto po syempre yung yung mga nangyayari pagka nagkakaroon ng matinding lindol. At panghuli po, hindi lang po yun ang kinakaharap nating earthquake, no? Heat wave. Grabe ang balita sa Europe. Alam natin mayamang bansa ang Europe, ang dami nga mong gusto mapunta, no? Nakita niyo na po ba sa balita kung saan pagpasok nila sa mall, nagbabalyahan sila bumili ng aircon? Grabe po, nilulusob nila ngayon yung mga tindahan para bumili ng aircon. Why? For the first time, hindi sila sanay dyan sa ganyang init, ang dami po, daan-daan ang namamatay po ngayon sa Europe. Okay? Ganito po ang itsura ngayon ng heat wave na bumabalot po dyan sa Amerika. Yan po yung, ba't umuulan ng init? Buti na lang ang Lord, di ba? Sinanay yung mga Pilipino, sanay sa init. Marami pong namamatay ngayon sa ibang bansa dahil hindi sila ready po dyan. Sa bagay niyan. Nasa park po sila, binobomba po sila ng mga yung mga tubig, yung kababayan. Sarado po ang Eiffel Tower. Kaya kung may schedule kayo doon, huwag kayo pumunta, sinara po nila. Pati po yung Louvre. Yung mga wala pong pinalalabing niya kasi namamatay ang tao dun sa init. Ito po yung heat wave ngayon across US. Kababasa ko lang po, ang dami po ngayong mga wildfire. Kasi dahil dyan po sa init na yan. Okay? So, dahil po sa init, ganyan po ito na, yung sinasabi ko sa inyo, nagkakagulo sila kumuha ng mga air cooler sa Europe. Parang bago lang sa kanilang aircon. Anyway, sa ibang pagkakataon ko kuwento, bakit wala sir aircon? Ang yaman-yaman nila. Kasi actually, hindi naman kasi sila sanay talaga, hindi nila kailangan yan. Kaso biglang, kailangan nila ngayon. Okay? So, ganyan po kainit. Via satellite po yan. Yan ang itsura po ngayon ng mundo. Ganyan yung taas ng init. The more na mapula, yan po yung lugar na sobrang init. Okay? At, eto na, huling-huli na to. Meron na po palang marka sa Marikina. Naglagay na sila ng marka kung nasan yung fault line mismo. So baka madaan kayo dyan, makita nyo yung arong yan, nasa balita po yan. Maraming lugar sa Marikina na nilagyan niya po talaga nila ng araw para malaman kung nasan yung West Valley Point. Kasi sa Marikina po siya dadaan papuntang So, maaring nagkaroon tayo ng fear, pero tandaan natin na isang Kristyano, ang dapat dulot sa atin yan, dito mas matesting sa atin, na kung ako ready, anytime Lord. Diba? Hindi pangamba kundi excite ako kasi baka finally makita ko na yung napakagandang bagay na inihanda mo sa atin. Diba? So, let us pray po. Maring tayo lahat. Maring sa atin, minsan, Lord, pagka ba ako pinuha mo, dumating ba yung mga kalamidad? Kahit ko po kami, kita ko na yun. Diba? Pag dumating ba, Lord, yung kalamidad, handa ba akong umarap sa'yo? Naitanong na po ba natin sa sarili natin yun? Lord, anytime ba na bumalik ka? Or kunin mo ako, biglang naka-ready ba akong humarap? Alam ng Lord yun. So, since alam ng Lord yun,
pwede nating tanungin sa Kanya, Lord, nakikita mo ba kung pupunta akong langit? Lord, kung ano man nakikita mo, kung nakikita mo hindi ako doon papunta, Lord, ngayon pa lang, Lord, tulungan mo ako na maging destinasyon ko papuntang langit. Na ipagpe-pray po sa Lord yun. Kasi all-knowing ang Lord eh. Tayo hindi natin alam, di ba? Pero ang sabi ng Lord, malalaman papunta kang langit kung ang buhay mo, pag sinabi mong Kristiyano ka na, unti-unti ang buhay mo sumusunod. Okay, so, ipag-pray natin to, hindi po kailangan malakas, pero ipag-pray natin to personal sa buhay po natin. Lord, marami pong bagay, Panginoon, hindi lang earthquake, napakaraming bagay na unti-unti, Panginoon, nararanasan ng mundo, Lord God. Ito ay mga bagay na babala mo na nagsasabi na one day, Panginoon, isang araw, babalik ka, Panginoon, para ibigay yung justice, para ibigay yung mga reward sa mga anak mo at yung justisya, Panginoon, para doon sa mga taong hindi sumusunod sa iyo. Lord, nakikita mo kami, Panginoon, ang bawat isang narito, Panginoon, kung ang bawat sa rito ay pupunta ng langit, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoon, na magkaroon kami ng personal na prayer, Panginoon. Maging sa aming tahanan. Nakausapin ka namin, Panginoon, direkta, na Lord, kung nakikita mo hindi kami papuntang langit, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, we ask, tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng faith, ng sapat na faith, ng sapat na love, Panginoon, para magdala sa amin, Panginoon, ng tamang relasyon sa iyo. Na sa ganun, O Lord, ano man ang mangyari sa mundo, tiyak kami, Panginoon, sa pupuntahan namin, Lord. Kaya hiniling namin patawad, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang namin, sa lahat ng pagdidesisyon namin sa buhay namin na hindi ka namin sinasangguni. Lord, ngayon, sinasangguni namin sa iyo, Panginoon, ang aming kaligtasan, Panginoon. Hindi lang kaligtasan sa mga sakuna, kundi kaligtasan ng aming kaluluwa, O Lord. Na ready kami, ano't ano man ang mangyari, Panginoon. Bumalik ka man, kunin mo man kami, Panginoon. Ready kami to face you, Panginoon, dyan sa kalangitan. Maraming pong salamat, O Lord, sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, na nire-remind mo ang bawat isa. Ito nga po, O Diyos, ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.